kanyang mga hinirang. Ang sabi niya sa kanyang mga hinirang, alam ko anya ang aking mga plano na taglay ko para sa inyo. Sa makatwid, walang hinirang ng ating Panginoong Diyos na dapat na maging depressed sa kanilang buhay. Sapagkat maganda ang plano ng ating Panginoong Diyos sa atin bilang mga hinirang niya. Ang mga plano ng ating Panginoong Diyos ay para sa kabutihan ng kanyang mga lingkod, ng kanyang mga tunay na hinirang. Kung dumarating man sa buhay natin yung kahirapan, yung mga suliranin, iba't ibang uri ng kapighatian dito sa buhay na ito, ang sabi ng Biblia, huwag kayong magkonklusyon kaagad na walaan niyang ginagawa sino? Ang Diyos. Sa makatwid, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon Diyos pagka tayo hinirang niya. Kaya, ang isang tunay na lingkod ng Diyos, hindi dapat mawala ng pag-asa. Ang isang tunay na lingkod ng Diyos, hindi dapat sumuko o kaya ay isuko ang kanyang pananampalataya. Dapat lalo niyang pagyamanin ang kanyang kahalalan na tinanggap mula sa ating Panginoon. Tingnan ba natin yung sinabi ni Apostol Pablo? Ang sabi niya, walang pagsubok na darating anya sa inyo na hihigit pa sa dinanas ng iba. Sa makatwid, ang sinusuko, dumadaan sa pagsubok, hindi lang tayo, maging yung iba. At kung matindi man yung ating nasagupang pagsubok, hindi pa hihigit yun doon sa dinanas ng iba. Kaya, ang unang-unang dapat nating isipin, hindi tayo dapat magtaka kung tayo ay dumadaan sa pagsubok. Talagang natural yun. Talagang dadaan tayo sa pagsubok. Pagka tayo dumadating sa mga pagsubok, ang sabi ng Biblia, dapat nating tandaan, hindi ka pababayaan ng Diyos. Kaya alam mo, pagka dumadaan tayo sa pagsubok, dapat ipinagpapasalamat natin sa Diyos yun. Sapagkat doon gusto niyang mahayag yung kanyang plano sa atin. Para nang sa ganun, tayo, pagka mataas na ang uri ng ating pananampalataya, karapat dapat tayo doon sa kanyang ibibigay sa ating gantimpala pagdating ng araw ng paghukom. Kaya kung merong pagsubok, una, tandaan natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Bibigyan niya tayo ng kalakasang kailangan natin para malampasan ang lahat ng yun. Hindi siya mawawala sa tabi natin pagka tayo ay dumadaan sa mga pagsubok. Niloloob niya yan para tayo mismo mapatunayan natin sa ating sarili. Karapat dapat tayo na tayo ay makarating doon sa hangganan. Tunay tayong Iglesia ni Cristo sapagkat mataas ang uri ng ating pananampalataya. Pagka tayo ay nasa pagsamba, yun ang pinakamagandang pagkakataon. Lumapit tayo sa Kanya para humingi ng tulong. Narinig niyo sabi ng Biblia sa dako ng pagsamba, doon anya sa tahanan ng Diyos. Anong bang tahanan ng Diyos? Ito, gusaling sambahan. Kaya nga ang sabi namin sa inyo kanina, walang Iglesia ni Cristo na dapat na nadidipras. Oo, talagang dito sa buhay na ito, merong kalungkutan, merong kapinhatian, merong suliranin, merong pagsubok. Pero pagka ang Diyos nakasama natin sa ating buhay, pinatunayan natin sa Diyos ang taas ng kalidad ng ating pananampalataya, hindi natin pinayagang tayo ay bumitiw sa ating paglilingkod sa Kanya, masasabi rin natin yung sinabi ng lingkod ng Diyos, kumalma ka na, huminahon ka na, sapagkat pasasaganain ka ng Panginoon sa lahat ng mga pagpapala. Alam na natin ngayon ang gagawin natin pagka mayroong pagsubok. Hindi tayo dapat sumuko, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa, lalong hindi tayo dapat humiwalay. Dapat pakinabangan natin ang ating pagka-Iglesia ni Cristo. Sa paano pong paraan, huwag tayong tumigil sa ating pagsamba. Lalo nating isagawa ang ating pagsamba. At ang totoo, kahit hindi araw ng pagsamba, pwede kayong pumasok sa gusaling sambahan o saan mang dakong lugar na pinagsasambahan ninyo. Para nang sa ganun, lumapit sa ating Panginoong Diyos at humingi ng tulong at tutulungan niya tayo sapagkat yun ang kanyang pangako sa kanyang pagkakas. Magandang kami sa mga kabataan. Sana
marinig ninyo ito, mga kapatid. Gusto namin kayo maligtas din sa araw ng paghuhukom. Maring napakasarap kasama natin ang ating mga kaibigan, yung ating mga kakilala. Pero kaya lang, nagtuturo sa atin ng mali, huwag tayong pumayag. Huwag tayong pumayag na tayo ay malayo sa ating Panginoon Diyos. Di bali nang malayo ka sa kaibigan mo, huwag lang sa Diyos malayo tayo. Kasi ano ang ating magiging kinabukasan? Paano magtutupad yung plano ng Diyos sa ating buhay na napakaganda? Ang gusto ng Diyos, maging mabuti ang kinabukasan natin, maging mabuti ang ating pag-asa. Kaya ang sabi sa atin ng Biblia, dapat tayong tumigil sa paggawa ng mga pagkakasala. Kaya una, iwasan natin ang kasalanan. Huwag na tayong pumayag mahulog pa sa pagkakasala para huwag nang dumating yung parusa ng ating Panginoong Diyos sa atin. Gusto natin ang kapatawaran sa ating mga pagkakasala? Ang sabi sa atin ng ating Panginoong Diyos, kahit na ako magpadala pa ng salot sa mundong ito, pero sa panahong iyon, kung ang aking bayan na tinatawag anya sa aking pangalan magpapakumbaba, mananalangin anya, hahanapin anya ako, tatalikuran ang kanilang masamang landas, pakikinggan ko anya sila mula sa langit at patatawarin ang kanilang kasalanan at pagagalingin anya ang kanilang lupain.